Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na niya kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakay naman natin at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito sa pagpayag ni Kim Chiu kay Paolo Avellino, mga ka-Kim Pao. So marami pa pong mga kaganapan na tayo po na dapat po natin pag-usapan, mga ka-KP, lalong-lalo na sa relasyon ng dalawa. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, i-click nyo lang po yung ating subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na nga po natin yan. Anyway, unahin nga po natin pag-usapan ang tungkol nga po dito sa post po ng Abante News hinggil nga po dito sa naging show nila Kim and Paolo. So sabi dito, probably those without a bat are the source of Abante Tonight PH. Here's the thing, there's no buy one take one and it's tough because it's just the opening and ticket sales sold out right away for the front seats. Take a bath so you don't end up sore smelling. Ayan. So, hindi pala totoo po ang sa buy one take one na sinasabi na promo para sa ticket nila Kim and Paolo na ginawa pong issue. Para sabihin na matumal, lalaos, sina Kim and Paolo na hindi malakas ang bentahan, kaya prenomo na ng buy one take one, maubos lang ang tiket. So ayan nga mga Kim Pao, basahin natin ang naging post or ang article na to from Abante, mga ka-Kim Pao. Ang sabi nila dito, inintriga ang umano'y hirap maibenta ang show ni Kim Chiu and Paolo Avellino sa US, kaya't may lumalabas na buy one take one promo sa tickets. Pero ano nga bang ibig sabihin kapag may ganitong offer sa US? Sinyalis nga ba ito na matumal ang benta ng tickets ng Kim Pao show? Ayon sa isang concert promoter na may karanasan sa international events, hindi agad dapat mag-conclude. Depende rin yan sa promoter. Let's say private producer or promoter mo, ang promoter mo. Gagawa at gagawa yan ng paraan para ma-push ang ticket sales no matter what, paliwanag niya. Dagdag pa nito, sa pagkakalam ko, the TFC mismo ang promoter ng event na ito. Kadalasan ang promotion nila ay nakafocus lang sa TFC platform. Ibig sabihin sa existing viewers nila. Ibinahagi rin niya na sa ibang producers mas agresibo ang marketing strategy. Sa amin, inilalako talaga namin yan sa mga restaurant, clinics, at iba pang establishments na may mga Pinoy. Naglalagay kami ng posters sa iba't ibang lugar at namimigay ng mga brochures para malaman ng fans na may darating na show aniya. Dahil dito, may ilan tuloy na nagsasabing baka hindi ganun kalakas umano ang promotion ng naturang show sa ilang lugar sa US. Sa kabila ng mga spekulasyon, hinihikayat pa rin ang Kim Pao fans sa Amerika na samantalahin ang pagkakataon na mapanood ang kanilang tambalan on stage. And now, alam na po natin mga ka-Kim Pao na kanino nanggaling itong balita ng Abante, di ba? Ganyan-ganyan yung narinig ko eh. But anyway, ang sabi nga daw po ay hindi raw po totoo yung buy one take one na yan kasi simula pa lang ng ticket selling ay sold out na agad-agad ang front seat, mga ka-Kim Pao. So papaano magiging sa kanong mga nakarang araw, konti na lang talaga yung vacant seat.
mga kakipi. Kaya paano nangyari na nagkaroon ng buy one take one? Anyway, tapos naman na yon mga ka-KP, and naging successful naman po ang show nila Kim and Paolo at marami pong humabol doon na mismo bumili ng tickets. Anyway, ang pag-usapan naman natin ngayon ay ang patungkol nga po dito sa paghingi po ng permiso ni Paolo Avellino kay Kim. So dito pa lang sa usapan na to mga Kim Pao, alam mong si Paolo Avellino ay bumabase lamang po sa magiging sagot ni Chinita Princess at magiging desisyon ni Chinita Princess mga Kim Pao. So sa Q&A na naganap dito po sa World Tour, nagsusumigaw po ang katotohanan mga Kim Pao fans, di ba? So, ang katanungan nga po ay kung ano na ang real score between sa kanilang dalawa mula po sa isang fan. At ang sagot nga ni Paolo, ano bang gusto mong score, Kimi? O, ayan. Si Kim po yung tinanong niya. Kasi yung sagot niya, base po dapat sa kagustuhan ni Kim kung aamin na ba silang dalawa. And ang sagot naman po ni Chinita Princess ay 100. So yan ang gusto ni Kim Chiu na maging real score nilang dalawa ni Paolo Avellino. And gets na gets ko mga Kim Pao ang ibig sabihin ni Paolo Avellino po dyan. Si Kim Chiu ang may hawak ng desisyon. Si Kim Chiu ang tanging susi, mga kakimpaw, para mailabas na po ang relasyon nilang dalawa. Kasi kung si Paolo lang po ang tatanungin, ay kaya po niya yung sagutin ng straight. Pero syempre, dapat ang masusunod po ay si Commander, mga kakimpaw. Kaya, ayun, di nakasagot si Pao at si Kim na direktang tinanong. And thank you so much, mga kakimpaw, kasi si Kimi nga po ay 100 ang sagot. Ibig sabihin, pinayagan na po ni Kim Chiu si Paolo Avellino na ihayag ang kanila pong relasyon. May go-signal na po with Kimi, mga sabi nga po dito mga KPs ng isa po nating komentor, shoutout po sa inyo at magandang gabi, Ma'am Anida Morales. Hello po, good morning Gandara. May nagtanong sa Kim Pao kung ilang porsyento ang kanilang relasyon. Sumagot at pag-amin nila Kim Pao na 100% ang kanilang relasyon. Masayang-masaya na ang mga taong nasa Redwood City na manonood. We are proud seniors, solid fans. Love you both, Kim Pao, forever and ever. And ayun na nga mga kakimpaw ang sinasabi natin. So masayang-masaya nga raw po ang mga Kimpawlansya na nandoon po sa kasagutan na yan nila Kim and Paolo. And maging ako, kung nandun po ako ay talagang magiging masaya ako knowing na si Kim lang po ang iniintay ni Paolo Avellino. Na si Kim lamang po ang, or go signal lang naman po ni Kim ang iniintay. Tapos eto na mga kakimpaw, finally, 'di ba? Binigay na po ni Kim Chiu ang kanya pong permiso kay Paolo Avellino. Kaya naman sobrang nakakatuwa at nakakataba ng puso. Aminin nyo, marami na pong beses si Paolo Avellino na nagsalita mga kakimpaw. Pero si Kimi, mahalata mong siya. Etong hindi pa po ready. At meron pa nga po yung pag-agaw ng mic kay Pao, may pagputol or interrupt sa sinasabi ni Paolo Avellino. And talagang gumagawa po si Chinita Princess ng paraan para itigil ang mga ano na yan, pag-amin, mga kakipi. So, ngayon na mayroon pong signal si Kim Chiu, sino pong hindi matutuhan yan, di ba? Handang-handa na nga po ang Kim Pao, handang-handa na nga po silang dalawa sa kanilang relasyon na ipangalandakan sa buong mundo. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa naging kaganapan po sa birthday ni Chinita Princess nung nakaraan. So, very intimate nga lang po ito, pero wag ka. Parang bukod tangi si Paolo Avellino na artista na nandoon po sa intimate na po yan, celebration na yan mga kakimpaw. No showbiz friends nga po mga kakipi. Pero si Paolo Avellino nandoon at makikita niyo po dito
mga late upload lang po ito, late ayudas mga kakimpaw, na si Paula Avellino, nakatingin nga po sa kanyang misis. Huy, misis naman talaga yan. Anyway, ayan nga po mga kaganapan na naging birthday po ni Chinita Princess. So, ayan, andyan po ang pogi nating papi na nakatingin nga po kay Kim. Habang ito po ay nagpapasalamat o nagbibigay ng speech para po sa lahat ng nandoon. Anyway guys, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.